Nasumpungan ko na hindi lang pala sapat ang pagmamahal. Ang pag-aasawa ay hindi basta lamang sa isang lengguwahe ng pagmamahal. Dahil maraming naghihiwalay, pag tinatanong ko, nagmamahalan naman daw sila, pero may mga bagay daw na hindi na talaga pwedeng magsama pa. Sa awa naman ng Panginoon, sa aking pong mga kinasal, marami-rami na rin ho, wala pa naman pong naghihiwalay. Kaya ang aking laging pakiusap sa mga kinakasal ko po ay huwag niyo pong sirain ang aking pong reputasyon dahil kayo unang-una ang masisira. But this is not the assurance na kayo po ay sumumpa sa harap ng Panginoon na kayo po hindi na maghihiwalay. You have to work it out, mga kapatid. May mga stages ang relationship. Okay? So, dadako na po tayo. Meron lamang po akong iilan dito na list ako. Una po yung tinatawag natin na jowa stage. Ako po yung namumuusap sa henerasyon ngayon. Pasensya na po sa mga medyo hindi po makaka-relate. Ang kilig may expiration. 18 months, sabi sa psychology. Kaya yung iba, sinasagad na agad. Tara, sagarin na natin to. And then later on, magugulat sila, magigising sila sa katotohanan na ang relationship is more than just kilig. Sa kilig na ito, na moment, hindi mo makita yung imperfections. Talagang bawat kibot ng iyong kwento ay perfecto ang iyong kapartner. Nagkwekwentuhan kayo tungkol sa basketball, isisingit mo yung iyong partner. Talagang ang pag-ibig, sabi, siguro in love ka. In love talaga. And then, pag kinasal, syempre po, dadaan naman po sa tinatawag na romance stage. Sa Israel, sa Old Testament, kapag ka po ang lalaki kinasal, since lahat po doon ay dapat maging sundalo, papauwiin po ng gobyerno sa panahon po sa Bible. O 1 year, uwi ka sa asawa mo dahil bago ka palang kasal. Dahil baka mamatay ka sa gera, ay hindi man lamang ninyo na-enjoy ang inyong romance stage. So, binibigyan nila ng puwang pagkakataon na sila ay magkakilala sa isa't isa. Ito pong romance stage na to, puro good vibes. Sabay pa kayo kumain sa plato, sabay maligo, sabay na lahat. Yung feeling po natin talaga ay nasa mataas na antas ng pagmamahalan. At hindi pa po nag-aaway sa maliliit na bagay. Pansinin, hindi pa. Okay. And then darating na po yung stage na disillusionment stage. Ito po yung time na parang nagbago ka na. Ayan na, nagigising na ngayon sa katotohanan. Yung differences, lumalaki na yung mga issues. Bakit mo dito nilagay yung tuwalya, di ba? Bakit nakataob yung tabo? Yung maliliit na bagay ngayon, napapansin mo na. Na dati ay hindi mo man lamang talaga pinapansin. Laging siya yung sentro ng iyong tibok ng puso. Ito na yung mga tulala stage. Kayong mga dalagat binata, kung hingi kayo ng payo sa mga may asawa, wag doon sa mga tulala. Hindi yan magpapayo ng mainam. Doon kayo humingi ng payo sa mga masaya ang pagsasama. Dahil sigurado ko, meron kayong makukuha. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin tulala kayo, nagkamali kayo ng pinili. Hindi ibig sabihin na wala na yung inyong pagmamahalan o hindi ka na in love. Yun pong conflict is an exposure para mas makilala mo yung partner mo. Meron po kong classmate, ang problema niya, silang mag-asawa for 10 years, hindi sila nag-aaway. Sabi ko sa inyo ngayong hapon ng conflict is a blessing from the Lord. Pero hindi ko sinabi mamaya agad, away kayo agad. Away tayo, boring na eh.
nalulungkot siya dahil kahit hindi siya maglaba, kahit sunog ang sinaing, kahit maalat ang ulam, ay hindi siya inaway ng asawa niya. Sabi niya, try ko nga umuwi ng mga alauna ng madaling araw. Pag uwi niya, nakangiti pa rin. Sabi ko, meron pa palang ganun. Sabi niya, Pastor, hindi mo na naisip. Sabi ko, bakit naman? Mukhang masaya kasi okay yung bahay mo, walang away, di ba? Yung angel hindi lalayas, laging nandyan. Malayas kasi yung angel pag hindi nagbabati eh. Papalit ng evil angel. Kaya, sabi niya, ang problema, kapag hindi na kayo nagkakaroon ng conflict, maiisip mo, mahal pa ba ako ng partner ko? Pero ang conflict, hindi kayo magkaaway. Kayo ay magkakampi against sa problem. Kaya huwag niyong pe-personalin, ikaw kasi laki na ilong mo. Ikaw kasi paa mo ang haba. Walang personalan. Dapat titirahin niyo yung problema. Hindi kayo magbabanatan sa isa't isa. Dwell on good things sa isa't isa. Isipin mo, pagka umiiyak ka sa gabi, lumuhod ka sa Panginoon and ipag-pray mo, Lord, baka nakalimutan ko na yung mga good qualities ng partner ko. Kung maganda nga, tayuan mo siya ng rebulto, lagyan mo ng magagandang qualities. Ang galing magluto. Huwag na yung mga pangit na ugali. Total, wala naman talagang perfectong tao, di ba? So mag-dwell ka na lang sa mga good qualities niya. Hindi mo na maibabalik yan sa kanyang ama at ina. Kasal na kayo. Kaya pinakailangan, ang tawag dyan, pagtitiis. Kaya alam niyo yung pag-aasawa, pagpapakabanal yan eh. Kasi pinagtitiisan mo yung asawa mo. Pero hindi ibig sabihin nagtitiis kayo, tiis na lang yun natitira. Kaya ang pag-ibig ay napaka-complicated. Hindi lang siya kilig. Kung ibabase mo sa kilig, naku, huwag ka na mag-asawa. Dahil ang pag-aasawa ay parang impyerno o kaya ay paraiso. Depende sa iyong pananaw. And then number 4, meron tayong tinatawag na power struggle stage. Sino ang masusunod? Tumahimik ka, ako yung may sweldo. Oh, sa amin galing ang pera ng family natin, minana natin, kaya ako yung masusunod. Ikaw ang maglalaba, ako maghahanap buhay. Ito yung ego. Ito na yung pundasyon na saan ako titira, saan tayo maninirahan, anong gagawin natin sa pera, anong style ng pagpapalaki sa mga bata, o ano yung mga bagay na siya na lagi dapat yung masusunod. Ngayon, power struggle, kinakailangan ako na yung mangunguna kasi pag hindi, habang buhay na to, siya na lagi yung masusunod. Kaya ang tawag dito, under desire na. Pag hindi mahusay-husay yung lalaki, ay babae ang nangunguna. Tapos pagka may mabigat na problema, sasabihin ng babae, oh, ano, wala kang backbone, ano? Wala ka man lang desisyon, ako na lang lagi. E tanungin natin yung babae, binigyan mo ba siya ng chance na mag-decide? Sa maliliit na bagay, alam nyo, kung bakit naghihiwalay, kasi pag lagi mong pinupuna, lagi mong sinasabihan, hindi mo ina-uplift, mawawalan siya ng tiwala sa sarili niya. Nasasabihin niya sa sarili niya, am I not enough? Hindi na ba akong karapat dapat ibigin? Wala na ba akong boses? Wala na ba akong puwang sa bahay na to? Ayan, mga naririnig niyo sa drama, di ba? Totoong buhay yan. Kasi, hindi na nabigyan ng puwa. Hindi na pinagsalita. Tumahimik ka. Yan ang huwag niyong gagawin. Pagka sinabihan mo asawa, tumahimik ka. Ako lang ang magsasalita. Ako lang masusunod. Tapos sa bandang huli, hahanapan mo siya ng desisyon. Nasira ang inyong pagsasama. Kinakailangan ng mutual submission. Bro, sabi nila madalas ay happy wife, happy life. It's bias. Dapat happy husband din, happy wife din, di ba? Oh, mga lalaki, say amen. Amen. Number 5, ito yung stability stage. Better teamwork na kayo. May acceptance na, tanggap mo na mabaho talaga hininga niya. Wala na, hindi na talaga magbabago. Talagang kapansanan na niya eh.
At meron na tayong mga predictable routine. Alam mo na kung sino yung nagugas ng plato, anong araw, sino yung naglalaba. Mas kilala na ninyong isa't isa, hindi na kayo nangangapa, wala nang hiya, walang hiya-hiya na. Stable na. Ang problema dito mga kapatid, yung complacency, no? Okay na yan, sapat na to. Parang nagiging relax na kayo. Wala na dito yung holding hands. Hindi na ganun ka sweet. Yung romance stage has faded. Minsan wala na kayong time na special moment sa isa't isa. Busy ako, masakit ang likod ko. Antok na ako. Ano pa? Naku, may gagawin pa ako bukas. Hindi na ako istorbuhin. Hindi na kayo si Romeo and Juliet. Kayo na si Dodong and Inday. Gatas o renta sa bahay. Medyo ang papel nyo na lang halos ay responsibility. Magbabayad sa kuryente. Naisipin mo, huwag ka nang sweet-sweet dyan. Hindi ka mabubuhay. Papakainin mo ba ako ng kaswitan mo dyan? Yan, medyo nag-fade na. Ako, mahirap na to. Magkakaroon kayo ng emotional distance. Iisang bahay, magkaiba ng mundo. Alam nyo yung pagtatapat o yung pag-cheat, hindi lang sa tao eh. Minsan nag-cheat ka sa trabaho eh. Mas mahal mo yung trabaho mo, ayaw mo na nga umuwi sa bahay eh. Pero sasabihin ng mga tao, napakasipag ng lalaki, ba't kaya iniwan? Todo nga kaya ang kayod. Wala nang pagmamahal. Mas minahal na niya yung trabaho niya, yung kotse niya, yung motor niya, yung tropa niya, yung basketball. Mas mahalaga na ngayon yung ibang bagay. Hindi na center of the universe yung babae. Boring na yung relationship. Then, sasabihin mo sa sarili mo, ano na ba yung nagpapasaya sa buhay ko? Ano na nga ba yung mga pangarap ko? Parang hindi mo nakilala. Dito na yung lumalabas yung hahanapin ko muna yung sarili ko. Break muna tayo. Diba? Tagal-tagal nawawala. Mga kapatid, sa stage na to, malakas yung totoo. Manalangin kayo sa Panginoon. Sa stage na to, pag hindi ninyo to na panagumpayan, yung isang chat, yung isang hi, hello, tapos napansin ka ng kapitbahay mo, grabe, okay yung katawan mo, kahit hindi ka pa matanda, talagang malakas. Uy, talaga? Kahit kailan hindi siya pinansin ng asawa niya. Ang sabi ng asawa, tumataba ka na, grabe ka. Bilbil mo. Hindi naman nakakita ng kapitbahay mo yung bilbil mo. Paglabas naman, di ba? Okay na okay. Mahirap ito. Kinakailangan na to ng effort. Yung love, kailangan nang i-work out. Kahit si Jesus Christ, win-work out niya yung love para sa atin. In-offer niya yung sarili niya sa cross at siya'y namatay dahil para patunayan na mahal niya ikaw at ako. Yun ang pag-ibig ng Diyos. And lastly, yung tinatawag natin commitment stage, 15 to 25 years old. Ito na yung magkakaroon kayo ng wedding vow ceremony ulit. Mahalaga to. Si Doc Sol, tsaka si kinasal ko ulit, si Elder, natutuwa ako. Dahil dito, yung panahon na to, meron na kayong deep loyalty. Napanagumpayan nyo na yung maraming pagsubok, sunod-sunod. Pero meron din itong tinatawag na midlife crisis. Meron pa rin palang pagsubok. Kapag malaki na yung anak, wala ka na obligasyon, ano nang gagawin mo? Yung mga anak mo, may mga sarili na ring pamilya o kaya meron ng trabaho, you will feel empty. Parang nagpagawa ko ng malaking bahay. 7 kwarto, pastor, pero lahat ng mga anak ko nasa ibang bansa na. Kahit maraming anak, hindi na rin makasama. Emptiness. Dito na papasok yung pangako nyo ngayong hapon sa altar. Sa kasaganaan, sa kahirapan. Dito na yung may sakit. Mamahalin mo pa ba ako kahit bungin na ako? Kahit wala na akong buhok? Kahit kulubot na yung balat ko? Ito na yung tinatawag natin na true love. Kaya kayo, wala pang 18 months sasabihin yung true love na. Cannot be. It's a lifetime. Ngayon, tumayo kayong dalawa.